Magandang araw mga kababayan, ito pong News That Matters. Ito nga po, panoorin natin yung video dito sa si Bongbong Marcos namigay ng mga pera dito sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol dun sa Cebu. At ngayon nga po, nagpasalamat siya. Hindi na daw natin kailangan din magpasalamat dahil pera nga natin daw yun. Kaso ang problema dyan, talagang hindi tayo magpapasalamat dahil pera natin yung mga pinamimigay niyan galing din sa atin. Yung mga karamihan ng pera po natin ninakaw ng mga kawatan na yan. O wag na ho anak ng toko ang garapata. Wag na ho nating patagalin mga kababayan. Panoorin na po natin yung mga kanyang pahayag dito. Araw ng kaunting kita. Pagka yan po ang aming pangarap na maiabot ninyo yung ganong klaseng ginhawa sa inyong buhay. At nandito po ang pamahalaan. Asahan po ninyo na lagi po kaming nandito na tumutulong sa inyo. Nandito po ang inyong pamahalaan. Kami po ay laging naghahanap ng paraan na kung paano pang tumulong. Kaya pagka meron kayong pangangailangan, wag kayong magdadalawang isip na humingi. At hindi Natural. ito po may karapatan ang kami. aming ginagawa. Sinasabi ko nga, pagka yung mga meron kaming nabibigyan ng kaunting benepisyo, ay nagte-thank you. Huwag na kayong mag-thank you dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Kaya yan po ang pag-iisip ng inyong pamahalaan at nandito po para tumulong, para pagandahin ang buhay ninyo, para makatulong pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Nakita niyo yung sinabi niya mga kababayan ha. Thank you daw, thank you. Huwag na daw tayong magpa-thank you. Anak ng toko. Talagang di na po kami magpapa-thank you dahil ang pera namin nasa inyo, yung nasa kaban ng bayan. Hindi pa nga ninyo sinusoli, may utang pa nga kayo sa amin nagpapa-thank you na. Talagang ano pa lang yan, interest pa lang mga kababayan, di ba? Ito nga si Tamba Bonjing, di pa nga umuwi, hindi pa nga nagpapakita na para sagutin yung mga paratang sa kanya. Tong si Zaldico, anak ng toko, nagtatago dun sa kung saan-saan na pumunta na yata ng Mars po ng toka. Mga kababayan ito nga yung pahayag ni BBM. Ito nga yung nangyari dahil nga dito sa corruption dito sa ating gobyerno. Ipapakita natin kung ano yung epekto ng mga pandarambong nila mga kababayan. Mga kababayan, wag na ho nating patagalin para naman po nakita ito ng ating mga kababayan na nasa abroad, yung mga nangyaring mga bagyo dito. Dahil nga po dito sa mga flood control na project na yan, ng tokwa. Ito, panoorin na natin. Medyo malala ang epekto sa may Northern Luzon. Yan po mga kababayan, yung bagyong nangyari dito sa Pilipinas na dumaan. Bagyong Opong, halos iisa ang direksyon itong bagyong Paulo. Na iba lang yung pinakahuli. Second to the last, anong bagyo yun? Bicol naman tinamaan. Tapos tumawid ng signal number 3 ito malamang. Nando ba yun? Oo, ayun, Nando, Opong, tsaka itong Paulo. Yan. Yan po sa Dipakulaw sa bahagi ng Cagayan de Oro. Cagayan. Yan ang epekto ng mga video. Crocodile, buhaya. Naman ata ito. Maraming tubig Jen. May umagos na buhaya dyan. Nandyan sila Martin Romualdez saka sila Zaldico mga kababayan. Marami siyang tubig. Ito mga babagay sa kanila, sila Alcantara. Ano nga ito? Parang Bryce Hernandez. Ng katalagahan ayaw niyong resolbahin ang problema ng graft and corruption. Sige, ito na, ang natural calamities na lang ang humihiyaw. Parang daw humihiyaw na humihingi ng atensyon ang katalagahan, Sen. Siyempre, mga kababayan natin, siguro sa frustrations na sa buhay, kung ano-ano na yung... Mga kababayan, mga crocodile, tignan niyo yung mga nangyari, hindi na kayo naawa sa amin. Yung mga kababayan din natin na talagang na-perwisyo ng mga baha na yan, ng tokwa. Kaya talagang mga kababayan, kung may kilos protesta ulit, talagang pupunta ulit tayo. Huwag po tayong mag-alala at one of these days, magkakaroon ulit yan. Kahit ako, pupunta ako, kahit na mamaho po ako, hindi na, kahit syempre, mainit po doon mga kababayan, di ba?
hindi ko lang hayaan na paglalaban ko yung prinsipyo natin, yung mga pinaghihirapan natin na tax na napupunta lang sa mga tambalukang buhayan to. Final check mga kababayan. Iyan po mga kababayan yung kanyang pinangako na kapag may sakuna, itong si BBM may nakahanda na raw para sa ating mga mamamayang Pilipino. Pakinggan po ulit natin at husay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Ayan po mga kababayan, narinig niyo po si BBM na ang pangako niya na yung kapag ang ating mga mamamayan ay naapektuhan ng mga sakuna katulad ng lindol ngayon dito na nangyari dito sa Cebu, na yung mga nating kababayan dyan na wala po silang tirahan. Ito yung pangako niya. Tignan natin mga kababayan kung anong nangyari sa pangako niya. Ng Tokwang, Garapata. Ang damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gaya sa ospital, tingnan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU check. Ayun mga kababayan, nakita nyo ang sagot ni Pangulong BBM sa mga mamamayan nating naapektuhan ng lindol dito sa Cebu. Anong ibibigay niya? Anak ng toko, mga tent mga kababayan. Akala ko ba nakapag-ready sila? May pondo sila para sa mga taong bayan kung may mga sakunang nangyayari. Akala ko ba, saan na pupunta yung mga bilyon-bilyon namin pera? Kunwari, may mga nangyaring ganyang mga sakuna, dapat advance na po tayo. Ngayon, ano bang dadalhin mo yung mga kababayan natin dyan sa mga tent? Siksikan sila dyan. Nak ng toko. Opo, itong panonorin natin mga kababayan, itong inaapi-api nila. Itong si Madam Inday Sara Duterte, ang Vice President natin, na kung ano-anong pang-aaping inabot niya despite of kanyang mga pag-aapi. Despite na inaapi siya mga kababayan, talagang tiniis niya, talagang hindi siya nagpapatalo, hindi niya inayaan na ma-distract sa mga para manilbihan sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas mga kababayan. Ito, panoorin natin. Vice President Sara Duterte arrived in Medellin, Cebu, one of the hardest hit areas following the magnitude 6.9 earthquake. Video footage shared online shows widespread damage with power and water still cut off. The Vice President personally reached out to residents, assuring them of support from her office. She immediately directed the OVP satellite office in Cebu to mobilize resources for affected families. Meanwhile, OVP satellite offices in Eastern Visayas, Panay, and Negros have been... Yan ang mabilisan. Talagang yung pupunta, yung may mga nakaredy na advance talaga si Madam. ...placed on standby for possible augmentation of relief operations. Sa akong mga kaigsuunan sa Cebu ug uban pang mga isla sa Visayas, kinasing-kasing nga pag-ampo ug pakasubo sa tanang apektado sa linog nga mitay og sa Visayas. The Vice President further expressed compassion for those who lost their homes and loved ones. Nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati ug kalisod nga inyong giatubang karon. Apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad, dili unta kamo mawad-an ug pagsalig ug paglaom. Magsilbi unta kamong tinubdan sa kakusog, kamaayo ug kadasig sa tanan. VP Sara also assured the people of Cebu of her prayers and solidarity. Yan po mga kababayan, kahit na despite of maraming mga pambabatikos sa kanya, mabilis na rumusponde ang ating mahal na Vice Presidente mga kababayan. Also assured the people of Cebu of her prayers and solidarity. We are
fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. The Vice President concluded with a message of resilience for the people of the Visayas. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Maraming salamat po, Vice President, sa iyong pagkabusilakan ng iyong puso na iyong pagdalaw dito sa Cebu at binigyan mo ng suporta yung mga taong bayan na naapektuhan ng mga lindol na to at lalong pinalakas mo ang kanilang loob, mga mahal na Vice Presidente. Sana nawa ay mabuhay po kayo at hindi po kayo magbabago. Alam naman namin yan. Lagi kang supportive para sa amin at hindi katulad ng ibang mga nandyan. Walang pakialam kung basta magnakaw lang. Maraming salamat po, Madam Vice President. More power to you and God bless.